Mga masters, okay lang po bang wag niyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Fernando Jimeno, shout out kay user DM. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2616 hanggang 2620. Nang marinig ang mga salita ni Aaron, hindi nag-alala si Yi Qingshan. Sa kanyang palagay, ang matigas na bibig ni Aaron ay makikipagkompromiso sa kanya sa lalong madaling panahon, dahil alam niya ang kahalagahan ng Jiang Yingying sa Aaron. Sa mundong ito, si Jiang Yingying ang taong pinakamahalaga sa Aaron. Paano niya mapapanood si Jiang Yingying na mamatay? Aaron, huwag kang masyadong sigurado. Gumugol ka ng maraming lakas para hanapin si Jiang Yingying. Alam kong napakahalaga niya sa iyo. Gusto mo ba talagang balewalain ang buhay niya alang-alang kay Shengli? Nakangiting sabi ni Yi Qingshan. Aaron, mukha tulad ng hamog na nagyelo, ay nagsabi, tila naiintindihan mo ako, huwag gumugol ng mas kaunting oras upang balangkasin ang bagay na ito, ngunit dahil alam mo ang kahalagahan ng kanya sa akin, maglakas loob na gamitin siya upang banta ako, hindi mo ba pag-isipan ang mga kahihinatnan? Napatawa nito si Yi Qingshan. Ano ang mga kahihinatnan? Paano niya maaalala ang mga kahihinatnan? At ang dahilan kung bakit gusto niyang gamitin si Jiang Yingying para banta si Aaron ay dahil ayaw niyang lumaban sa Imperial Court. Siyempre, ang ilan sa kanila ay natatakot sa Aaron, ngunit tiyak na hindi ito ang pangunahing dahilan. Kahit na labis na tinansya ni Yi Qingshan ang lakas ng Aaron, hindi niya akalain na matatalo siya ng husto sa mga kamay ni Aaron. To tell you the truth, she only have 2 days. Kung hindi mo siya mahanap sa loob ng 2 araw, mamamatay siya, at mamamatay siya ng malungkot. Kaya ipinapayo ko sa iyo na ibigay mo si Shengli sa lalong madaling panahon. Huli na ang lahat, magsisi. Sabi ni Yi Qingshan. Anong ginawa mo sa kanya? 3,000 malalim na boses ay nagtatanong ng paraan. Sa kaunting pagpaplano, ang lakas ko sa kanyang katawan ay unti-unting nadudurog ang kanyang mga buto at laman. Kung walang tutulong sa kanya, ang kanyang katawan ay magiging isang pool ng dugo. Kahit na maswerte kang mahanap siya, makikita mo lamang ang isang dugo, kaya ang pag-aabot kay Shengli ang tanging pagpipilian mo. Sabi ni Yi Qingshan. Nang marinig ito, galit na sinabi ni Fei Lingsheng, Yi Qingshan, mangyaring ibigay siya kaagad. Huwag kalimutan, ito ang korte ng imperial, hindi ang teritoryo ng kaharian ng Xia. Kahit na makuha mo ang banal na kastanyes, sa palagay mo ba ay maaari kang umatras ganap? Nang makita si Fei Lingsheng, mahinang ngumiti si Yi Qingshan. Bagamat matagal na niyang gusto ang babaeng ito, paano niya mapapahalagahan si Fei Lingsheng sa harap ni Shengli? Para sa isang malakas na tao sa kapaligiran ng matinding guro, ang lakas lamang ang pinakahuling hangarin. Ang mga babae ay dumadaan lamang sa kanilang buhay, at ang mga taong dumadaan ay maaaring mabago anumang oras. Fei Lingsheng, gusto ko pa ring magpasalamat sa iyo. Kung hindi mo sinabi sa akin na marami siyang banal na kastanyes, hindi ko naisip na hulihin si Jiang Yingying. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos kong masira ang banal na kaharian, ipapaalam ko sa iyo ang lihim ng banal na kaharian. Sabi ni Yi Qingshan. Nagngangalit si Fei Lingsheng. Sa simula, nasabi niya lang nang hindi sinasadya. Hindi niya sinasadyang sabihin kay Yi Qingshan. Hindi niya gustong gumawa ng gulo si Yi Qingshan tungkol dito. Sinadya niyang sabihin sa ngayon, hindi ba gustong sirain ang relasyon nila ni Aaron?
Yi Qingshan, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Hayaan mo siya at bibigyan kita ng paraan para mabuhay. Sinabi ni Aaron na wala siya sa mood na pamahalaan ang nangyari sa pagitan nina Fei Lingsheng at Yi Qingshan. Kahit na may kakaiba sa relasyon ng dalawa, walang pakialam ang Aaron. Ang gusto niyang gawin ngayon ay iligtas si Jiang Yingying. Tungkol sa mga bagay na ito, hahanapin niya si Fei Lingsheng upang ayusin ito mamaya. Mukhang malamig si Yi Qingshan. Nasa kanyang mga kamay ngayon si Jiang Yingying, ngunit pinagbantaan siya ng Aaron. Sa kanyang opinyon, hindi alam ng Aaron kung ano ang gagawin. Aaron, nakikita mo ba? Nang malinaw ang posisyon mo. Wala kang karapatang sabihin iyon. Hinamak ni Yi Qingshan ang daan. Mga kwalifikasyon. Ang mga mata ni Aaron ay hubad. Bago ang pagsasanib ng mga buto ng binti, hindi lubos na sigurado si Aaron na kaya niyang talunin si Yi Qingshan, ngunit ngayon, hindi na niya pinapansin si Yi Qingshan. Sa mata ni Aaron, ang malakas na lalaki sa Jizhijing ay isang nunal lang. Ang huwad na banal na kaharian, na naantig din ng banal na kaharian, ay hindi maihahambing sa matinding kaharian ng guro. Dahil hindi mo ito pinahahalagahan, huwag mong sisihin kung hindi kita binigyan ng pagkakataon. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Aaron, nawala ang kanyang buong katawan. Maging sina Fei Lingsheng at Yi Qingshan, ang dalawang malalakas na lalaki sa matinding dibisyon, ay hindi nahuli ang aksyon ni Aaron. At si Fei Lingsheng ay tumabi sa kanya, ngunit hindi niya naramdaman kung paano ito ginawa ni Aaron, at hindi niya makita ang anumang pagbabago sa enerhiya. Sa sandaling ito, alam ni Fei Lingsheng ang agwat ng lakas sa pagitan niya at Aaron, tulad ng isang ordinaryong tao na nakatayo sa tabi ng cultivator. Ang ginawa ng magsasaka ay hindi ang nararamdaman ng mga ordinaryong tao. Nasaan ang mga tao? Dahil sa biglaang pagkawala ng Aaron, si Yi Qingshan din ay nagpakita ng takot na ekspresyon. Fei Lingsheng, Aaron, sa akin. Ang boses ni Ivory ay nanggaling sa likuran. Napalingon si Yi Qingshan sa takot, ngunit wala pa rin siyang nakikita. Ang Aaron ay parang multo na hindi mahuhuli. Nakikinig ka lang, pero hindi mo nakikita. Ikaw, paano mo nagawa? Paano na? Paano na? Si Yi Qingshan ay lubos na naguguluhan dahil alam niyang nasa tabi niya si Aaron. Dahil lang sa sobrang bilis niyang mahuli ng mata ay wala siyang makitang tao. Ngunit si Yi Qingshan, bilang isang malakas na tao sa matinding dibisyon, paano siya magkakaroon ng mga aksyon na hindi niya nakikita ng malinaw? Kaya sa sandaling ito, si Yi Qingshan ay natakot, dahil sa pamamagitan lamang nito, naramdaman niya ang agwat ng lakas sa pagitan niya at Aaron. Si Yi Qingshan, na puno ng kumpiyansa, ay dumanas ng isang malaking dagok. Akala niya kaya niyang labanan ang Aaron, pero ngayon parang hindi na siya qualified. Sa kabutihang palad, hawak pa rin ni Yi Qingshan ang buhay ni Jiang Yingying, na siyang huling dayami. Yi Qingshan, sa tingin mo ba nakita mo ang aking lakas? Muling dumating ang boses ni Aaron. Ang larawan ay lubhang kakaiba, dahil walang nakakakita sa Aaron ngunit ang boses ni Aaron ay maaaring makapagparinig ng malinaw sa lahat, natatakot ako na ang kapangyarihan ni Han Zhangzu ay nalampasan ang sinuman sa mundo ng Xuanyuan. Yan Qinghua sinabi ni, na nakakita sa eksenang ito, sa malalim na boses. Kasabay nito, lalo siyang nine-love kay Aaron, sa pagkakataong ito, natatakot akong maswerte si Yi Qingshan. After living for so many years, I didn't expect na mamamatay siya sa ganitong paraan. Nakagawa siya ng sarili niyang kasalanan at hindi na mabubuhay, mahinang sinabi ni Fei Lingsheng na ang malakas na tao sa kaharian ng pinakamataas na guro ay may tagal ng buhay na 1,000 taon. Sa 1,000 taon na ito, hanggat makakahanap siya ng paraan upang masira ang banal na kaharian, makakamit niya ang immortalidad. Alam ni Fei Lingsheng iyon, ito ang layunin ni Yi Qingshan, ngunit nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali sa paraan na pinili niya na offend Aaron, kunin ang kapatid na babae ni Aaron bilang isang banta, mula sa pagsilang ng ideyang ito sa kanyang isip, siya ay mas malapit sa kamatayan. Bagamat magkaaway sina Huang Ting at Zia, sina Fei Lingsheng at Yi Qingshan ay matandang magkaibigan. Ayaw ni Fei Lingsheng na makitang mamatay si Yi Qingshan ng ganito. Yi Qingshan, huli na para magsisi ka ngayon. Kung hindi, mamamatay ka. Bilang kaibigan sa loob ng maraming taon, ito ang huling payo ni Fei Lingsheng kay Yi Qingshan. Kung alam ni Yi Qingshan kung paano maliga, maaaring may pagkakataon pa siyang mabuhay.
Ngunit kung ipipilit ni Yi Qingshan na huwag magsisi, walang kinalaman si Fei Lingsheng. Aaron, I don't believe you dare to do anything to me. Don't forget that your sister is still in my hands. Kung hindi ko sasabihin sa'yo kung nasaan siya, hindi mo man lang makikita ang katawan niya. Dumating na sa hakbang na ito, wala nang babalikan si Yi Qingshan, at matatag siyang naniniwala na si Aaron ay walang lakas ng loob na gumawa ng anuman tungkol sa kanya, si Jiang Yingying bilang kanyang malapit na kamag-anak, paano niya mapapanood si Jiang Yingying na mamatay? Kapag natikman mo ang kamatayan, sasabihin mo sa akin kung nasaan siya. Pagkatapos ng mga salitang ito, sa wakas ay lumitaw si Aaron sa likod ni Yi Qingshan. Nang hawakan ni Hansani ang leeg ni Yi Qingshan, si Yi Qingshan ay walang kamalay-malay na gustong lumaban, ngunit biglang bumuhos ang isang malaking puwersa sa kanyang katawan, direktang pinigilan ang lahat ng kanyang orihinal na enerhiya, na naging dahilan upang hindi makagalaw si Yi Qingshan. Ang ganda talaga ng pamamaraan mo. Binabalaan kita na kapag lumalaban ka, mas mabilis kang mamatay. Kapag sumabog ang kapangyarihan ko sa katawan mo, madudurog ka. Ang Aaron ay nagsauli ng isang ngipin para sa isang ngipin at direktang ginagamit ang paraan ni Yi Qingshan sa paggamot kay Jiang Yingying upang harapin si Yi Qingshan. Malaki ang pagbabago sa mukha ni Yi Qingshan. Alam niyang hindi biro ang mga salita ni Aaron. Nang ang kanyang katawan ay nasakop ng kapangyarihan ng Aaron, halos makita niya ang kanyang sariling resulta. Huwag mo akong takutin. Patay na ako at hindi na mabubuhay si Jiang Yingying. Hindi ako nag-iisa sa kumpanya niya papunta sa Huangquan, sabi ni Yi Qingshan. Hindi madali para sa iyo na linangin sa pinakamataas na antas. Mayroon kang tagal ng buhay na 1,000 taon, at ang dagat ay hindi dapat mamatay sa oras na ito. Kung mamamatay ka, mawawala ang lahat ng nagawa mo, at mawawalan ng saysay ang lahat ng pagsisikap mo. Yi Qingshan, may lakas ka ba talagang tanggapin ang kahihinatnan? Ang boses ni Aaron ay nananatili sa tainga ni Yi Qingshan. Para sa isang malakas na tao tulad ni Yi Qingshan, takot na takot siya sa kamatayan. Kung hindi, kapag nakita ni Yi Qingshan si Lin Long sa madilim na kagubatan, hindi siya tatakas. Kung mas mataas ang kaharian ng mga tao, mas mahirap harapin ang kamatayan, dahil walang sino man ang handang gawin ang lahat ng kanilang pagsisikap upang maging isang drummer. Si Yi Qingshan, sa partikular, ay nabuhay ng libu-libong taon. Ngayon siya ay nabuhay lamang ng daan-daang taon, at lalo siyang nag-aatubili na tanggapin ang kamatayan. Huwag mo akong takutin. Ipinapayo ko sa iyo na huwag gumawa ng mga bagay na pinagsisisihan mo. Ang lugar kung saan naroroon si Jiang Yingying ay hindi isang bagay na madali mong mahahanap, ngunit mayroon lamang siyang 2 araw para mabuhay. Si Yi Qingshan ay natatakot sa kamatayan, ngunit sa oras na ito, hindi pa rin siya handang makipagkompromiso. Kinuha niya si Jiang Yingying bilang ang tanging pagkakataon niya. Kung susuko siya sa oras na ito, mawawalan ng saysay ang lahat ng nagawa niya. Nasubukan mo na bang pumunta mula sa taas hanggang mababa? Hahayaan kitang matikman ang pakiramdam mula sa matinding paghahati hanggang sa siyam na liwanag, sabi ng isang bula ng Aaron. Haha, huwag mo akong takutin. Can you take away my realm? Hindi naniniwala si Yi Qingshan sa sinabi ni Aaron. Iniisip na lang niya na sadyang tinatakot siya ni Aaron. Pero di nagtagal, nagbago ang mukha ni Yi Qingshan. Nang maramdaman niyang nilamon na ni Aaron ang enerhiya sa kanyang katawan. Aaron's energy, nagpanik siya, at nagpanik ng lubusan. Kung ito ay magpapatuloy, ang kanyang kaharian ay talagang uurong, at ang Aaron ay masisira sa kanyang mga kamay. Bagaman hindi niya alam kung paano ito ginawa ni Aaron, nararamdaman niya ito nangyayari. Anong ginagawa mo? Tumigil ka. Tumigil ka. Pipigilan kita. Ang naguguluhan na si Yi Qingshan ay nagsimulang sumigaw at hindi na talaga mapakali. Malaking pagbabago rin ang ekspresyon ni Fei Lingsheng sa isang tabi. Imposible sa kanya ang ganitong bagay, ngunit nagawa na talaga ng Aaron. Maaari niyang gawing siyam na kaharian ng lampara ang isang malakas na tao sa kaharian ng matinding guro. At dahil maaari niyang gawing mas mababa ang kaharian ni Yi Qingshan, at maging isang ordinaryong tao si Yi Qingshan, hindi niya maiwasang huminga ng malalim at tumingin kay Aaron at natakot, dahil maaaring gawin ito ni Aaron kay Yi Qingshan, na nangangahulugang magagawa niya ito sa sinuman kung tuluyang bumaligtad si Aaron at Emperor Zun. Ano ang mangyayari kay Emperor Zun? Magiging Aaron ba ang
Huling card niya sa Huanglong. Ito ay mas masakit kaysa hayaang mamatay si Yi Qingshan. Bulong ni Fei Lengsheng sa kanyang sarili at hinayaan ang isang malakas na lalaki na mahulog. Ito ay isang napakalupit na bagay, dahil sino mang gustong maging isang malakas na tao ay nagbayad ng maraming pagsisikap at gastos. Ito ay mas mahirap, upang tanggapin na agawin ang kanyang kaharian kaysa sa kanyang buhay. May pagkakataon ka pang sabihin sa akin kung nasaan si Jiang Yingying. Sabi ni Aaron kay Yi Qingshan. Sa oras na ito, nayanig ang Jishi realm ni Yi Qingshan. Maaari siyang mahulog sa altar anumang oras at maging isang tao ng Judeng realm. Kapag naging Judeng realm na siya, mabilis siyang tatanda, at hindi na siya makakapapasok ulit sa Jishi realm sa buhay niya. Ang tuktok ng Fengwang bundok. Ilang patriarch ang nakatingin sa eksena mula sa malayo, at ang mukha ng lahat ay puno ng gulat. Sa halip na maging mga elder ng Zhang Gate, mas diretsyong sabihin na sila ang mga mata ng emperador. Pagkatapos ng lahat, dumating sila sa Aaron, at ang layunin ay tulungan ang emperador na kontrolin ang Han ng 3,000. Ngayon kung ano ang ipinapakita ng Aaron at ang paraan ng kanyang mga terorismo ay nanginginig ang mga mata sa takot. Hindi nila maisip kung ano ang kanilang mararanasan kung Han 3,000 ang gustong magsimula ng sariling negosyo. Noong nakaraan, maraming tao ang may malakas na pakiramdam ng pagiging superior sa pagkakakilanlan sa 3,000 Zhang. Kung tutuusin, sila ay ipinadala ni Emperor Zun, kaya hindi na nila pinansin ang ibang tao. Kahit si Aaron ay isa lamang hamak na nunal na langgam sa kanilang mga mata. Ngunit ngayon, wala na silang lakas ng loob na magkaroon ng ganoong ideya, at kahit na huwag ng hamakin ang Aaron, hindi ko inaasahan na mayroon siyang ganoong kakayahan. Kahit na ang malalakas na tao sa matinding dibisyon ay walang kapangyarihang lumaban. Mukhang kailangan nating mag-iwan ng Aaron kaso sa lalong madaling panahon. Kung hindi, mapapahamak tayo. Kung hindi, aalis ako ngayon. Hindi ako nangangahas na saktan ang demonyong ito. Yun Paniki. na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!